Hagupit ng Bagyong Christine. Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo Special Coverage. Tuloy-tuloy po ang ating paghahanap ng update, no? Kaugnay pa rin sa Bagyong Christine at patuloy po ang pag-contact natin sa mga otoridad at ganoon na din ang paghanap ng mga ating mga kaserbisyo, no? Mga kababayan na sa kasalukuyan po talagang nasa mga bubong na po, may mga area po, no, na nasa bubong na sila, magkakasama sila doon, mga matatanda, mga bata, meron pa pong mga kasamang bedridden. So lahat po ng mga kaserbisyo natin dyan sa Naga City, kung hindi pa po kayo naabot ng baha at meron pa kayong kuryente, no, siguro meron pang mga area, patuloy po ang paghahanda ninyo, no, sa lahat naman po ng mga meron pang tawag sakali, no, pwede nyo po kaming tawagan or pwede po makontak namin kayo para ganun po ma-connect namin kayo sa ating mga otoridad na kasalukuyang gumagawa ng mga rescue mission, no, dyan sa Naga City, no. Sa ngayon po ay meron tayong mga kaserbisyo na makakausap kung saan aalamin natin ang kanilang kalagayan dyan sa Naga City. Paugnay pa rin dito sa Bagyong Christine, no. Nasa linya natin, makakausap natin si Patrick Padua, presidente sa Bayawa Street, Naga City, no. Dito sa street na to talagang kanina rin may nakausap tayo. Meron siyang kasamang 2 senior citizen at 15 to 20 katao. Sir Patrick, good morning po. Sir Patrick? Sir, good morning sir. Baka po pwedeng natin pabilisan. 7% na lang po ang phone ko. Oho, sige po. Sa ngayon po. Sige po, sabihin niyo po ang lokasyon ninyo at mga kalagayan ninyo dyan. Apo, sa Olanyo compound po kami sa Bayawa Street, Abella, Naga City. Pero po, yung iba po namin, kasama yung mga bata, na nilakad na lang po namin gamit yung refrigerator, pa-float, papunta dito sa may Bray-in po, malapit. Ano po? Nakbin building po. Kasi po medyo mataas-taas po dito, nag-take refuge muna po kami. Opo, meron po ba kayong mga pagkain pa dyan, tubig na maiinom? Po? Meron po kayong mga nadalang pagkain o tubig na maiinom o wala na po, nasa taas na po kayo? Yung mga ano na lang po, mga sealed na gatas na lang po ng mga bata. Tapos pero the rest po iniwan na po namin sa bahay kasi po hanggang hanggang dibdib na po ang tubig. Opo. Sir, pwede niyo pong sabihin ulit kung ano po yung eksakto mga landmark po na makikita dyan sa lugar ninyo para po mas madali sa mga magre-rescue. Sir, kung ano po, Bicol base po ba kayo, sir? Or national po? Opo, sir, nakikinig po tayo. Pero meron din po mga nakatutok sa atin dyan sa regional, sa Naga po. Apo. Sir, kung pamilyar po kayo sa University of Nueva Cáceres, sir, yun lang pong street na yun, sir, pero medyo malayo na po kasi yun. Kung dito po, ano ba yung pinaka-landmark dito, ma'am? Basta po, yung Bayawa Street po, kilala naman po yan dito. Apo. Sa may po? Opo. Sa may ano lang po. Sir, may paparating po bang rescue, sir? Kumukontak po tayo, sir, ng mga rescuer po at kasalukuyan po tayo nakikipag-usap po dyan sa mga malalapit dyan sa area. Ito pong ginagawa natin para po mas lalo nilang marinig na dyan po sa Bayawa Street po ay marami na rin po tayo mga kaserbisyong nanghihingi ng contact. So sa ngayon po patuloy po ang pagtaas ng tubig, ang ulan po dire-diretso pa rin? Opo, sir. Talaga akala po namin nga kanina, sir. Talagang kasi kahit dun sa bahay, talagang nakatayo na kami sa mga lamesa. Inaabot pa rin. Habang lumilipas ang oras, sir, ay tumataas yung tubig.
Mhm. Tapos wala pong kahit nga wala pong mga dumarating pang rescue. Kahit kanina po, yung mga katrabaho ko na rin, sila yung ko sa Facebook, minention na, tapos nagkukontak kaso siguro po, Opo. sa karamihan ng ina-assist po siguro, hindi po ma-accommodate kaagad. Opo. Kanina pa po kami, mga ilang hours po kami nag-aantay. Opo, sige po. Gagawin po namin ang lahat, no, para po lalong mapadali ang pag-contact sa mga rescuer at patuloy po namin ipananawagan diyan sa may Bayawa Street, no, na marami ng mga kaserbisyo natin diyan ang naghihintay ng Opo, sir, tulong. hopefully, sir, baka, kung may rubber boat sana, sir, mas maganda po kung maanoan po. Kasi madami din po talagang humihingi ng tulong dito sa street na to. Medyo mababa lang din po kasi yung yung area namin. Mhm. O sige sir, habang meron pa pong Buti na lang baterya. nga po buti na nga lang, sir, may mga tumulong sa amin dito, nagpaakyat dito sa ano po ba to, ma'am? Macdon apartment po. Mhm. Ito si ma'am, ano po pong name po ninyo? Po? Ma'am, ano po yung first name nila po? Si Ma'am Mean po. Mhm. Thankful po ako kasi kanina po talaga, sir. Akala ko katapusan na namin. Dala namin yung mga bata. Mhm. Pinakailang namin sa refrigerator para magsilbing parang lifeboat. Opo, sige po sir. Patuloy po kayong mag-iingat lahat dyan at gagawin po namin lahat ng makakaya namin para mas mapabilis po ang pag-contact sa mga otoridad. Yung pong baterya po ninyong cell. Tumataas na naman po yung tubig, sir. Opo, yung ulan po, ganun pa rin o mas lumakas po? Kumusta po yung ulan sir? Mas lumakas po ba? Po? Yung ulan po dyan sa area ninyo, mas lumakas po ba? Sir, hindi naman po kasing lakas na kanina, pero po meron pa rin po. Diretso pa rin. Diretso pa rin po. Pero hindi na po kanina, sir. Okay po. Sige po sir, nabanggit nyo yung baterya ninyo, konti na lang. I-reserve po ninyo sakaling baka may biglang tumawag po para sa tulong. Opo, 6% na lang, sir. Sige po sir. Nananawagan ako, sir, kung may malapit na dito sa location namin, baka pwedeng matulungan po, pati yung mga kabarangay namin dito, sir. Okay, sige po. Patuloy po namin ipananawagan yung street ninyo dyan sa Bayawa Street, Naga City. Kasi, Street po, Delia. ano po? Sabi street, opo, Bayaw Street, barangay po, sa Sige. Naga City, Camarines Sur. Sige po sir, itabi nyo na po yung baterya ninyo sir. Baka sakaling gamitin nyo mamaya sa pagtawag para po meron pa kayong baterya. Mag-iingat po dyan sir ha. Maraming salamat po. Nakausap natin si Sir Patrick Padua, residente sa Bayawa Street, Naga City, no? Meron siya doon kasamang 2 senior at saka ang kabuuan o mga kasama niya nasa 15 to 20 katao po na kailangang i-rescue. Sa pagkakasabi ni Sir, pinatuloy sila doon sa isang apartment, no? At sumakay na lamang sila doon sa refrigerator. Yun yata yung narinig ko kanina na ginawa nila sigurong parang maliit na bangka, lalo na kung may mga kasama silang mga bata, no? So sa lahat po ng mga otoridad natin at nakakapakinig, yan po. Diyan po sa Bayawa Street, marami na tayong nakausap mula kanina nung pagpasok ko. So talagang sabi nga ni Sir Patrick, mababa yung lugar na yan. Kaya siguro talagang mataas na ang tubig. At hanggang ngayon po patuloy ang pag-ulan. Kaya naman sa lahat po ng mga, uulitin ko yung mga numero na pwede nyo tawagan ha, kung meron pa kayong pang-contact. Kami po dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Estrenta ay patuloy po kaming kumukontak sa mga otoridad at rescuer, lalo na yung mga malalapit dyan sa area na may mga nakakausap tayong tao, no? Pero sakali po meron pa po kayong baterya ang mga cellphone, mga pantawag sa landline, pwede po kayong kumontak sa 472-3000. Mas madaling tandaan, 472-3000. Yan po yung landline number o kaya naman sa 205-2980 locals 3000 or sa 871-2050 locals 3,000 din. So yan po yung mga numero sa landline na pwede nyo pong tawagan sakaling mayroon pa po kayong pang-contact. Kung nakikita nyo po na yung tubig sa inyong lugar patuloy sa pagtaas, no? Yan po. O kaya naman po sa mga cellphone number po, narito po ang kanilang mga numero, 0967-417-7855 o sa 0908-885-3000 at sa 0963-220-9700 at 0908-525-3000.
Ulitin ko po ha, kanina inanunsyo na po ng Malacanang na suspendido na ang klase sa lahat ng antas at pasok sa gobyerno sa buong Luzon bukas October 23, 2024 dahil pa rin yan sa bagyong Christine. Sa linya natin ngayon, meron ulit tayong makakausap. Si Tricia Alice, residente sa Santa Cruz, Naga City. Tricia, magandang umaga. Kumusta kayo dyan? Tricia? Balikan natin si Tricia. Kukontakin ulit natin. Mga kaserbisyo, isinailalim na nga po sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil sa malawakang pagbaha at landslide na dulot ng pag-ulan na dala ng bagyong Christine. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng rekomendasyon na isa sa ilalim sa state of calamity sa regular session kahapon. Higit 500 pamilya o 1,000 individual ang nilikas sa ginubatan dahil sa pinapangambahang pagragasan ng lahar mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Ayon kay ginubatan MDRRMO Chief Joy Ranyola Maria Villas, higit 500 pamilya mula sa mga barangay ng Maninila at Tandarora ang lumikas sa Ginubatan Community College. Sa bayan ng Kamalig, halos 4,000 pamilya ang ililikas dahil sa banta ng lahar, baha at landslide. Ipinatutupad sa kasalukuyan ang localized evacuation o lilipat muna ang mga residente sa mga bahay o lugar na mas mataas. Ilang bahay ang napaulat na inanod ng baha sa bayan ng Libon, habang lubog din ang ilang bahagi ng Legazpi City, Daraga, Ginobatan, Polangi, Oas, Tiwi at Santo Domingo. Una nang iniutos ng Albay Provincial Government ang paglilikas sa mga residente na nakatira malapit sa mga gili o river channel na posibleng daluyan ng lahar mula sa Mayon Volcano. Gayon din ang mga nakatira sa landslide at flood-prone areas. Samantala, ipinatupad naman ang mandatory evacuation sa high-risk area sa Camarines Sur. Inatasan ni Camarines Sur Governor Renato Luigi Villafuerte ang mga LGU na tukuyin ang mga delikadong komunidad na kailangan ang agarang paglilikas. Sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, halos 200 pamilya na ang inilikas mula sa Camarines Sur, Masbate, Camarines Norte at Catanduanes dahil sa paghagupit ng bagyong Christine. Manatili po kayo nakatutok sa Teleradyo Serbisyo para sa papang update. Sa ngayon po, nasa linya, balikan natin si Tricia Alice na residente ng Santa Cruz, Naga City. Tricia, magandang umaga. Magandang umaga po. Tricia, kumusta kayo dyan sa Santa Cruz? Medyo okay naman po na hindi ko po alam yung sitwasyon kasi po lagpas taon na po yung baha dito sa amin Okay, sa loob po. Diyan sa looban ninyo sa may Santa Cruz, lampas tao na. Ilan kayong magkakasama dyan sa, ano bang tinutuluyan mo ngayon? Nasa bahay ka ba o lumikas ka rin sa mas mataas na building? Yung boarding house po kami, nag-boarding house po kami. Ilang floor itong boarding house ninyo, Tricia? Second floor lang nga po. Pero Second okay floor. naman po, hindi pa naman po naabot yung second floor. Pero sa first Madami floor, baha na, alubog na. Baha na po, super na po. So ano na po, siguro Sagad na. lagpas tao na din po yung nasa sala. Okay. So ngayon kayo dyan sa second floor, ilan kayo magkakasama? 3 po kaming babae at isang aso. Yung marami pa po kaming katabi dito, mga 4 po kasi itong apartment. Yung sa sunod po sa amin, may bata po na siguro 4 years old po. Yun, nasa second floor din po sila. So bukod sa inyo, ay meron pa kayo dyan sa mga katabing apartment na nasa second floor din? Opo, na mga bata po. Siguro mga grade 4, mga ganun po, sa mga unahan pong ano. Pero magkakatabi rin po kami. Okay, Tricia, pwede mo bang sabihin sa amin kung saan itong eksaktong lokasyon ninyo dyan sa Santa Cruz para sakaling may malapit na magre-rescue, mapuntahan kayo? Opo, dito po kami sa, ang address po namin, 0405 Dimasalang Street, Santa Cruz, Naga City po. Nasisilip mo ba dyan sa may bintana ninyo, Tricia, kung gaano nakataas yung tubig o meron ba kayo natatanaw dyan ng mga rumoronda kahit papano? Yung kanina po medyo maaga, siguro po mga 9 or 10. Meron pong nag-rescue pero po priority po yung may mga yung pregnant daw po. Hanggang ngayon po wala pa naman po nagbabalik. Yung tubig po hanggang na po sa may